Naglagay ako sa heated pool ng 88 na isdang loach na kumakain ng tao at sinet ko ang temperatura para dahan-daang uminit. Pagkatapos, bumili ako ng 3 mamahaling gintong sawa para alagaan sa bakuran. Sa ilalim ng kama, naglagay naman ako ng isang grupo ng mga itim at mabalahibong gagamba. Nang maayos ko na ang lahat, naghanda na ako para umuwi sa probinsya para sa bagong taon. At ang susunod ay ang tahimik na paghihintay sa pagdating ng ex-girlfriend ko para katukin ang bakal kong pinto. Sa dati kong buhay, sinamantala niya ang pag-uwi ko sa probinsya para sa bagong taon. Lihim niyang dinala ang buong pamilya niya sa villa ko para doon magdiwang. Hindi lang sila natulog sa kama ko at uminom ng mga mamahalin kong red wine. Yung dalawa niyang pamangkin, sinira pa ang lahat ng figurines ko sa study room. Noong sinisingil ko siya, nag-livestream pa ang ex ko na magpapakamatay para lang i-guilt trip ako. Sinabi niya na dahil lang sa ilang laruan ay tinulak ko na raw siya sa kamatayan. Dahil doon, kinamuhian ako ng mga netizen na walang alam sa katotohanan. Winasak nila ang kumpanya ko at binato ako ng mga bulok na itlog habang tumatawid ako sa kalsada. Dahil doon, hindi ako nakaiwas agad kaya nabangga ako ng isang mabilis na sasakyan at muling nabuhay sa sandaling kakahiwalay ko lang sa ex ko. Magdamag kong inilipat lahat ng figurines ko sa isa ko pang bahay. Pagkatapos, naglagay ako ng isang grupo ng piranhas sa fish pond sa bakuran. Sa study room naman, nag-alaga rin ako ng dambuhalang corn snake at mga itim na gagamba. Nagdikit pa ako ng babala sa pinto, may mababangis na alaga sa loob. Huwag pumasok, pero alam ko, hindi niya mapipigilang sirain ang lock para makapasok. Isa itong bilya na nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Sapat na para maipagyabang niya ng matagal. Gusto niyang magbagong taon sa bahay ko. Sige, bibigyan ko siya ng bagong taon na hindi niya malilimutan. Wang Hao, bakit mo pinalitan ang password ng bahay mo? Hindi ako makapasok, nang sa wakas ay maabangan ako ni Song Yun sa tapat ng pinto ko. 20 araw na ang lumipas mula noong maghiwalay kami. Ang dahilan ng hiwalayan, nahuli ko siyang nakikipag-check-in sa hotel kasama ang ibang lalaki. Ang alam ko lang dati, makapal ang mukha niya. Pero hindi ko inasahan na ganito pala siya kakapal. Hiwalay na kami, anong ginagawa niya pa sa bahay ko? Buti na lang at maaga kong pinalitan ang password. Kung hindi, malamang nakapasok na yun sa bahay ko. Hiwalay na kami, syempre kailangan kong palitan ang password. Hindi ka welcome dito, hindi ka parapat dapat na tumapak ulit sa bahay ko. Nandidiri ako sa'yo, sabi ko nang may pagkainis. Kung may hiya lang siya, dapat umalis na siya agad. Pero alam kong hindi siya aalis. Gusto ko siyang galitin. Wang Hao, naging maayos naman tayo noon. Paano mo nagagawang maging ganito ka walang puso? May asawa pala yung lalaking yun. Nakipaghiwalay na ko sa kanya. Nangako na kasi ako sa ate ko at sa dalawa kong pamangkin. Naisasama ko sila dito para sa bagong taon. Ngayon, wala man lang akong matirhan. Tutal, uuwi ka rin naman sa probinsya, mababakante lang din naman itong bahay. Para sa bagong taon, pwede ko bang dalhin ang buong pamilya ko para dito tumira? Nakapunta na si Song Yun sa bahay ko dati. Alam niya ang tungkol sa villa kong ito. Mukha lang simple sa labas, pero sobrang gara sa loob. Hindi lang yun, kumpleto pa sa mga smart appliance. May fish pond sa bakuran, at ang bodega sa loob ay puno ng iba't ibang pagkain. Kahit hindi na sila lumabas ng bahay, kayang-kaya nilang kumain at uminom sa bahay ko hanggang sa matapos ang selebrasyon ng bagong taon. Wala akong pakialam kung wala kang matirhan. Kahit mamatay pa kayong buong pamilya sa kalsada, wala akong kinalaman dyan. Hindi kayo welcome sa bahay ko. Pagkasabi ko noon, tinulak ko siya palayo. Tumalikod ako at pumasok sa bahay, saka ko isinara ng malakas ang pinto sa harap niya. Sumilip ako sa labas gamit ang video doorbell. Ang kaninang nagmamakaawang itsura ni Song Yun ay biglang nagbago. Tumingin siya ng masama sa direksyon ng pinto ko. Dumura siya ng 2 beses, puno ng kayabangan ng tingin. Mabuting at kinakausap pa kita ng maayos. Hintayin mo lang na umuwi ka sa probinsya. Babalik ako para sirain yung lock. Dito ako titira, sigurado yan. Alam ko na, habang tinitingnan ko ang mayabang niyang mukha, napangiti ako. Hindi dahil sa galit, kundi sa excitement. Dahil muli akong nabuhay. Alam na alam ko kung anong susunod na mangyayari. Sa dati kong buhay, gumawa rin siya ng ganitong eksena. Tinanggihan ko rin siya noon. Akala ko, titigilan na niya ako. Kaya binaliwala ko na lang. Pagkatapos kong mag-impake, umuwi ako sa probinsya makalipas ang 2 araw. Nang makita ni Song Yun na umalis na ako, agad siyang humanap ng isang magnanakaw mula sa kanila para sirain ang lock. At buong kapalan siyang pumasok at tumira sa bahay ko kasama ang pamilya niya. Sinabi niya sa mga tao na girlfriend ko siya at nagkabalikan na kami. At ako raw mismo ang pumayag na doon sila tumira. Nung kami pa, nakikita na siya ng mga kapitbahay kaya hindi na sila nagduda. Hinayaan lang nilang tumira ang buong pamilya niya sa bahay ko. Tanga na, sakim pa yang si Song Yun. Nung tumira siya dito, hindi lang niya nilimas ang laman ng storage room ko, inubos pa niya lahat ng mamahaling alak na matagal kong tinago. Pati yung mga masasarap na pagkain sa ref, kinuha't kinain din nila. Lihim pa niyang kinuha ang mga branded na gamit sa walk-in closet ko. At palihim na ibinenta lahat. Yung ate naman niya, niluto pa yung siyam na pinakamahal kong koi fish sa pond. Pero hindi pa yan ang pinakamalala. Ang pinakamasaklap, yung 2 niyang pamangkin. Sinirang lahat yung mga figurines na nakadisplay sa study room ko. Marami doon, limited edition at out of print na. Koleksyon ko yun ng maraming taon. Hindi lang milyon-milyon ang halaga, pinaghirapan ko yun. Nung masaya akong bumalik pagkatapos ng bagong taon, saka ko lang nalaman na nakatira pa rin sila sa bahay ko. Agad akong tumawag ng pulis para pagbayarin sila sa lahat ng nasira. Si Song Yun at yung ate niyang hiwalay sa asawa na may 2 anak, wala silang pambayad sa kin. Nag-iskandalo lang sila at nagmatigas. Sabi nila, wala raw silang pera, buhay na lang daw nila ang kunin ko. At para mag-guilt trip ako ni Song Yun, napilitan akong pumayag na wag na silang kasuhan. Nag-livestream pa siya ng pagpapakamatay sa tapat ng bahay ko, pero masyadong malalim yung hiwa niya. Ayun, namatay talaga siya sa tapat ng bahay ko. Maraming netizens na walang alam sa totoong nangyari. Kaya galit na galit sila sa kin. May mga samire sa property ko, may bamatong ng bulok na itlog sa kin habang tumatawid ako. Dahil doon, hindi ako nakaiwas agad at nabundol ako ng mabilis na sasakyan. Bumagsak ako sa may flower bed, bali-bali ang mga buto sa buong katawan ko.
Pagdating ng ambulansya, nangingisay na ako dahil sa dami ng nawalang dugo. Hindi na ako umabot sa ospital, nawalan na ako ng hininga. Galit ako sa buong pamilya ni Songyun. Yung katangahan at kasakiman nila ang pumatay sa Kin. Akala ko, maglalaho na lang ako sa mundo nang may puot sa puso ko. Pero pagmulat ko ng mata, bumalik ako sa panahon bago magbagong taon. Hindi pa sila nakakapasok sa bahay ko, at hindi pa ako umuwi sa probinsya. Sa pagkakataong to, ako naman ang makikipaglaro sa kanila. Gusto nilang magbagong taon sa bahay ko, di ba? Sige, bibigyan ko sila ng bagong taon na hindi nila makakalimutan. Agad kong tinawagan ng tropa ko para ilipat lahat ng koi fish ko sa pond sa villa niya. Pinaalagaan ko muna, yung mga isdang yun, mahigit 2 milyon ang halaga lahat. Hindi ko pwedeng hayaang sirain lang yun ng pamilya ni Songyun. Nung nakuha na lahat ng koi, parang ang lungkot tingnan ng pond. Kaya tumawag ako ng kaibigan kong may-ari ng aquarium para magpadala ng mga mababangis na isda. Sabi ko, gusto kong mag-alaga ng mabangis ngayon. Kinaumagahan, pinadalhan niya agad ako ng isang malaking kahon ng mga piranha at 2 malaking alligator snapang turtle. Sabi ng kaibigan ko, ilagay ko raw yung mga piranha sa pond at lalagyan niya ng mga halamang lumulutang para matakpan. Para hindi raw matakot yung mga tao sa bahay. Sobrang bangis daw niyan, kapag nakaamoy ng dugo, kayang-kaya niyang ubusin ng isang malaking gansa hanggang sa buto na lang ang matira. Mabangis din daw yung alligator snapang turtle, bagay na bagay alagaan sa malaking tangke sa likod bahay. Kahit hindi kumain o uminom sa taglamig, mabubuhay yan hanggang sa susunod na tagsibol. Tiningnan ko at kontento naman ako. Tinanong ko siya kung may rekomenda siyang mga reptile. Alam mo na, wala ako sa bahay para sa bagong taon. Para iwas magnanakaw, di ba? Naintindihan agad ng kaibigan ko. Gusto mo ng corn snake? Walang lason pero sobrang laki, nakakatakot. Meron ding tarantula na walang lason. Mukha ring nakakatakot. May mga kaibigan akong mahilig sa reptile. Sobrang dami na sa bahay nila, hindi na maalagan lahat. Kung gusto mo, dadalhin ko dito mamayang hapon. Tumango ako, gusto ko pa ng higit dyan. Humanap din ako ng professional moving company para ipaimpake lahat ng figurines ko sa study room. Pinadala sa isa ko pang bahay para itago muna, para hindi masira ng 2 pamangkin niya. Pagkatapos, ipinaimpake ko na rin lahat ng mamahaling gamit sa bahay at ipinalipat. Kasama na yung mga branded na gamit ko at ilang anti-gunk florera sa sala. Syempre, pangit naman kung sobrang bakante ng bahay. Kaya bumili ako ng ilang halaman. Kung ano yung nakakalason, yun ang nilagay ko sa loob. Yung mga sabon at shampoo, pinalitan ko lahat ng mga produktong matagal nang expired. Yung mga mamahaling alak sa storage room, pinalitan ko lahat ng iba't ibang klaseng peking alak. Di ba tanga ako at maraming pera? Normal lang na makabili ako ng peking alak, di ba? Pati yung mga mamahaling frozen seafood. Pinalitan ko rin ng mga bulok na isda at sira-sirang hipon. Hindi ba mahilig sila sa seafood? Oh, sige, kumain sila hanggang gusto nila. Bago ako umalis, tumawag ako ng tao. Nagpakabit ako ng mahigit 10 hidden camera sa bahay ko. Kailangan kong malaman ang lahat ng nangyayari sa loob. At i-preserve ang ebidensya para ibigay sa pulis. Nang may handa ko na ang lahat, dahan-dahan kong kinaladkad ang mga bagahe ko palabas ng pinto. Pagkatapos, sa mismong gate, sadyang nagdikit ako ng isang custom na metal warning sticker, may mabangis na alaga sa loob. Huwag pumasok, kung hindi, sagot mo ang kahihinatnan. At your own risk, sa ganitong paraan, at your own risk. Sa ganitong paraan, kung may anumang aksidenteng mangyari sa kanila, wala na akong kinalaman doon. Nagbigay na ako ng babala, pero alam ko, sa ugali ni Songyun, hindi niya matitiis. Sobrang gusto niyang magmaneho ng magagarang sasakyan, tumira sa mansyon, at maging nakaaangat sa iba. Pagkaalis ko, diretso kong dinala ang bagahe ko at sumakay sa high-speed train. Pagkasakay ko, ang una kong ginawa, ay buksan ang monitor ng mga kamera sa bawat sulok ng bahay, kasama na ang nasa gate. Nung una, tahimik lang. Naisip ko, hindi kaya dahil sa muli kong pagsilang ay nagbago na ang takbo ng mga pangyayari. Baka hindi na darating ang pamilya ni Songyun. Kung ganun, nasayang lang pala lahat ng paghahanda ko. Pero naisip ko ulit, kung sa buhay na to ay magbago na si Songyun at magpakatino. At hindi na siya papasok sa bahay ko, siguro hindi ko na kailangang ituloy ang paghihiganti ko. Pwede na akong magsimula ng bagong buhay. Basta't wag niya akong gagalawin, hindi ko naman talaga kailangang wasakin ang buhay niya. Pinaplano ko na nga kung paano ko aasikasuhin yung gagamba at yung corn snake. Yung sawa, at yung mga piranha sa pool. Hindi ko pwedeng hayaang magutom ang mga hayop, pero hindi rin dapat ito makatakot ng ibang tao. Pero, pagkatapos kong mananghalian at buksan ulit ang monitor, may nagbago na. Hindi ako binaygo ni Songyun. Kasama niya ang isang locksmith na kababayan niya. Pagkatapos, sa hudyat niya. Matapos tumanggap ng 200 piso, mabilis niyang sinira ang lock ng gate ko. Pagpasok ni Songyun sa bahay, nakita niyang malinis na malinis. Sa sobrang tuwa, binigyan pa niya ang locksmith ng 500. Bilang bayad sa pagpapalit ng lock, agad niyang pinalitan ng mumurahing lock ang fingerprint lock ng gate ko. Gumamit pa siya ng kutsilyo para tanggalin ang warning sign na nakasabit sa gate at basta na lang itinapon sa kanal sa tabi. Ang hindi niya alam, ang ginawa niyang yun, ay malinaw na nakuna ng camera sa ilalim ng bubong. Pagkaalis ng locksmith, nagmamadali siyang pumunta sa storage room. Nakita niyang puno ng alak ang wine cabinet at siksik sa pagkain ng ref. Tuwang-tuwa siya at tumawa ng malakas. Ang daming pagkain. Pagdating ng ate ko at ng pamilya niya para magbagong taon, magpipiesta sila, sabi niya habang bumabalik sa sala, saka binuksan ang heater sa buong bahay. Umupo siya sa sofa at nagsimulang manood sa TV ko. Pagkalipas ng 2 oras, lumabas siya. Siguro para sunduin ang ate niya at ang 2 pamangkin. Sa mga oras na yun, malapit na rin ako sa istasyon. Pinatay ko ang surveillance video sa cellphone ko. Daladala ang bagahe, bumaba ako ng tren. Sumabay ako sa mga tao papunta sa labasan. Dahil papalapit na ang bagong taon, napakarami ng mga pasaherong palabas. Maraming tao ang may bitbit na kung ano-anong pasalubong. Nadala ako sa ganitong ambience. Sa buong biyahe, gaman ang pakiramdam ko. Nang sunduin ako ng kuya ko sa istasyon. Dinalhan pa niya ako ng jacket, baka raw kasi kulang ang suot ko.
Nagpatuloy ang magandang pakiramdam na to hanggang sa makauwi ako. Nakahiga na ako sa kama sa bahay namin nang buksan ko ulit ang monitor. Doon, nakita kong naipasok na ni Song Yun ang ate niyang si Song Wan at ang dalawang ubod ng kulit na pamangkin. Na sina Song Yila at Song Early sa bahay ko. Pagdating ni Song Wan sa bahay. Ang gara naman ng bahay na to. Ang yaman talaga ng ex mo. Syempre, mayabang na sabi ni Song Yun. Mayaman kaya yun, kahit hindi niya pa ako mapatawad ngayon. Basta't manatili ako rito at hindi ako aalis, pagbalik niya, sa katagalan, magkakaayos din kami. Hindi lang sa walang nakikitang mali si Song Wan sa basta-basta nilang pagpasok sa bahay ko. Binigyan pa niya ng masamang ideya si Song Yun. Pagbalik daw niya, tandiin mo siya hanggang makatabi mo sa pagtulog. Tapos, magbuntis ka, kahit sa iba pa yan, basta isisi mo sa kanya. Pagkatapos noon, magiging pamilya na kayo. Hindi ba't sa'yo na mapupunta ang magandang bilya na to? Sang-ayon na sang-ayon si Song Yun. Ate, ang talino mo talaga. Kaya pala nakuha mo mula sa dati mong asawa, yung 5 milyong separation pay. Nakita ni Song Wan na walang ibang tao sa kwarto. Pabulong kong sasabihin kay Song Yun ang isang malaking sikreto. Akala ng ex-husband ko, anak niya ang kambal ko, kahit nahiwalay na kami. Buwan-buwan siyang nagbibigay ng hindi bababa sa 20,000 child support para sa 2 bata. Ang totoo, hindi naman talaga sila anak ng ex-husband ko. Anak sila ng dati kong boyfriend na medyo basagulero. Kambal sila ng kuya niya, may lahi silang kambal sa pamilya nila. Sobrang sama talaga ng plano ni Song Wan. Ilang taon pa pala niyang niloloko ang kanyang ex-husband. Agad kong download ang surveillance footage at pinahanap sa isang kaibigan kung sino ang ex-husband ni Song Wan. Plano kong ipadala sa ex-husband niya ang video na ito. Ituring na nating isang mabuting gawa para hindi na siya magmukhang tanga. Habang abala sa pag-uusap ang magkapatid, tumakbo si Song Yile sa hardin para maglaro at dahil sa kuryosidad niya sa malaking alligator snapang turtle. Ipinasok niya ang kamay niya sa loob ng tangke. Bigla akong kinabahan. Dapat ay nag-hibernate ang mga pagong tuwing taglamig. Pero dito sa syudad, parang laging tagsibol, kaya hindi nag-hibernate ang mga pagong dito. At sadyang napakabagsik ng mga alligator snapang turtle. Pero, sinwerte siya, marahil dahil hindi pa sanay sa bagong environment dito sa bahay ko. Hindi man lang siya sinubukan kagatin ng pagong. Tinitigan ni Song Yila ang dambuhalang nilalang sa loob ng tangke. At lalo pa siyang ginanahang hawakan ng paulit-ulit ang pagong. Hanggang sa napasigaw na lang sa sakit ang naghahanap ng kapahamakan na si Song Yila. Ang kamay ko, mama, tulungan mo ko. Medyo malayo ang camera. Hindi ko makita ng malinaw ang mga detalye. Ang naaninag ko lang ay noong sumunod sina Song Yun at Song Wan sa may tangke sa hardin. Nang makita ni Song Wan ang mamula-mulang tubig sa tangke, diresto siyang hinimitay. Mas matapang ng kaunti si Song Yun. Masyadong mabigat ang tangke, kaya hindi niya ito basta-basta may tataob. Kaya naman, kahit nag-aalangan, ipinasok niya ang kanyang mga kamay para kunin. Datang pagong na mahigpit na nakakagat sa kamay ni Song Yila. Ang alligator snapang turtle na umahan mula sa tubig. Gamit ang matutulis nitong kuko, walang tigil nitong kinalmot ang mga kamay ni Song Yun. Mabilis ding napuno ng mga kalmo at sugat ang kanyang mga kamay. Pero ang mas nakakabahala ay hindi pa rin bumibitaw ang pagong sa pagkagat sa kamay ni Song Yila. Dahil sa takot, lalo pang humigpit ang kagat ng pagong. Humagulgol na sa sakit si Song Yila. Tita, ang sakit, tulungan mo ko. Hindi magawang tumawag ng pulis o ambulansya ni Song Yun. Takot siyang mahuli na pumasok siya sa bahay nang walang pahintulot. Para mailigtas si Song Yila, pumunta siya sa kusina para kumuha ng kutsilyo, balak niyang tagay ng ulo ng pagong. At sa sandaling iyon, tinawagan ko siya para antalahin siya. Nakita ni Song Yun na ako ang tumatawag. Sa takot na mabuking, hindi niya muna pinansin. Datang umiiyak sa sakit na si Song Yila at dali-daling sinagot ang tawag ko. Humihingal siya habang nagkukunwaring kalmado at nagtanong, Wang Hao, bakit napatawag ka? Sumimangot ako at gumawa ng kwento. Sabi ng kapitbahay ko, parang nakita ka raw niyang nagpapanakaw-nakaw malapit sa bahay ko. Huwag na huwag kang magpapahuli sa akin, kung hindi, makikita mo ang hinahanap mo. Agad na pinagpawisan ng malamig si Song Yun sa takot. Paulit-ulit niyang sinabing, hindi, imposible, baka na malikmata lang ang kapitbahay mo. May gagawin pa ko, ibababa ko na. Naisip ni Song Yun, na kung nakita na siya ng kapitbahay ko, kailangan nilang bawasan ang paglabas para hindi ko malaman ang tungkol dito at hindi masira ang pagdiriwang nila ng bagong taon dito. Nang ibaba niya ang telepono at sa wakas ay maalala si Song Yila, binitawan na rin ng pagong ang bata. Kasabay nito, natanggal din ang isang malaking tipak ng laman mula sa kamay ni Song Yila at umagos ang napakaraming dugo. Tiningnan ni Song Yun ang sugat sa kamay ng bata. Hindi niya ito agad dinala sa ospital. Hindi siya naglakas loob na lumabas. Takot siyang may makakita at malaman na patago siyang nakatira sa bahay ko. Naghanap na lang siya ng first aid kit sa basement. Kinuha niya ang mga gamot at gauze na matagal nang expired. Sinundan niya ang tutorial sa cellphone para gamutin ang sugat ng umiwing-iwing sa sakit na si Song Yila. Sa sandaling iyon, hindi niya namalayan. Na-expired na pala ang mga gamot. Hindi lang ito hindi makakatulong sa pagdisimpekta at pagpapatigil ng dugo, bagkus ay lalo pa nitong papalalain ng impeksyon at pamamaga ng sugat. Nang sa wakas ay naalala niyang paghigantihan ng pagong. Napakatalino na nito, mayroong artipisyal na bato sa hardin na may maliit na fountain na patuloy na umaagos. May mga pandekorasyon ding halaman sa paligid. Matagal nang nakapagtago ang alligator snapang turtle, para hindi mahanap ni Song Yun. Ang galing talaga ng alligator snapang turtle. Nang maalala ko si Song Yila, sa dati kong buhay, hindi lang niya sinira ang napakarami kong action figures. Umiihi pa siya kung saan-saan sa bahay ko. Para sa akin, deserve lang niyang makagat ng alligator snapang turtle. Karma yun, at ang sarap sa pakiramdam. Syempre, simula pa lang yan. Marami pa akong inihandang magagandang regalo para sa kanila. Naging galante si Song Yun sa pagluluto ng tanghalian. Kumuha siya ng maraming bagay mula sa storage room. Mga South American giant prawns, Peking French red wine, iba't ibang frozen na isda at steak. Walang pakundangang sumigaw si Song Wan na damihan pa. Mahilig akong kumain, sina Yila at Early rin. Kailangan nilang kumain ng masusustansya para sa paglaki nila. Hindi niya inisip na sobra na yun, at panay pa ang utos niya kay Song Yun na magluto pa. Dahil lang mukhang mamahalin ang mga pagkain.
Inisip niya na dahil wala siyang ginastos ni isang kasing, malaking bagay na makakain siya ng mga yun. Sige, dadamihan ko pa, sabi ni Song Yun at naging abala. Ginamit niya ang olive oil ko, na parang libre, todo buhos talaga. Naamoy ni Song Wan ang kakaibang amoy, at halos masuka siya. Bakit parang hindi sariwa ang amoy ng mantikang to? Walang pakialam si Song Yun. Talagang may kakaibang amoy ang olive oil. Baka amoy ng mamahaling klase, mas matapang lang. Nang may hain na ang pagkain sa mesa, tinikman ni Song Wan ang ilang putahe. Habang tumatagal, lalo niyang nararamdaman na may mali. Parang medyo mabaho rin tong seafood. Tapos itim na yung steak. Baka panis na lahat to. Nagluto si Song Yun ng isang buong lamesa ng pagkain. Sakto, gutom na sila. Yumuko siya at kumain ng ilang subo. Hindi masyadong matalas ang kanyang panlasa. Sa pakiramdam niya, normal naman ang lasa ng lahat, kaya sinabihan niya silang okay lang. Okay lang naman sa panlasa ko, walang panis. Pero ayaw nang gumalaw ng chopsticks ni Song Wan. Sa halip, yumuko siya at walang tigil na nilaklak ang peking imported na alak. Dahil hindi siya kumakain, inisip lang ni Song Yun na nag-iinarte na naman siya. Hindi niya ito pinansin at kumain na lang ng kumain. Mga bata pa sina Song Yila at Song Early. Nang makita nilang sarap na sarap kumain si Song Yun, kumain na rin sila. Mabilis nilang naubos ang lahat ng pagkain sa mesa. Pagkalipas ng halos kalahating oras, nagsimulang sumakit ang tiyan ng dalawang bata at pabalik-balik sila sa banyo. Si Song Wan naman, dahil uminom siya ng maraming peking alak nang walang laman ang tiyan. Walang tigil sa pagreklamo na nahihilo siya at nasusuka, at namumula rin ng sobra ang mukha niya. Hindi rin maganda ang lagay ni Song Yun. Sandaling nahihilo, sandaling sumasakit ang tiyan, pabalik-balik din siya sa banyo. Sa huli, hindi na talaga kinaya ni Song Wan. Dinala niya ang dalawang anak sa ospital hating gabi sakay ng taxi. Medyo mas magaan ang sintomas ni Song Yun, pero nagtaya rin siya buong gabi. Tiniis niya lang yun. Kinabukasan, bagsak na ang katawan niya. Ilang beses siyang natomba pagbaba sa kama para magbanyo. Tuwang-tuwa akong nanunood. Dapit hapon na nang bumalik si Song Wan na mukhang kawawa. At patagang isinama ang dalawang anak niyang halatang nanghina na sa pagtatae pabalik sa bahay ko. Agad na maingat na ininspeksyon ng magkapatid ang lahat ng pagkain sa storage room ko. Hindi nila malalaman kung hindi nila tiningnan. Nang tingnan nila, nalaman nilang peke pala lahat ng alak. Lahat ng pagkain ay expired na. Walang ganang naupo si Song Yun sa sofa at nagmura, yang Wang Hao na yan. Akala ko pa naman mayaman siya. Di ko akalain na puro peke pala ang laman ng lalagyan ng alak niya. Kaya pala sobrang hilo natin kagabi. Sinabi rin ni Song Wan na matagal nang expired ang mga pagkain. Kaya pala walang tigil sa pagtatae ang dalawa kong anak. Sobra na talaga yang si Wang Hao. Kung hindi lang ako natatakot na mahalata niya tayo, haharapin ko talaga siya para pagbayarin sa gastos sa ospital. Sabi ni Song Yun, gusto nating makabawi. Simple lang, mahilig siyang bumili ng mga luxury goods. Bukas, ibenta natin ng patago ang lahat ng luxury items niya. Agad na sumang-ayon si Song Wan. Pero, yung naiisip nila, sa tingin ba nila hindi ko naisip? Matagal na akong handa, hinihintay ko na lang silang pumasok sa kwarto ko. Anong amoy to? Pagbukas ni Song Yun ng pinto ng kwarto ko, agad siyang sinalubong ng nakakasulasok na amoy. Kaya napaatras siya ng sunod-sunod. Syempre, galing yun sa ilang pares ng mababahong medyas na sinadya kong hindi labhan at ipunin. Ang baho, parang bomba atomika. Ang baho, hindi na kinaya ni Song Wan kaya tinakpan niya ang ilong at lumayo. Nang pumasok si Song Yun sa kwarto ko para halugugin ang mga luxury goods. Kahit nahanda na siya at nakatakip na ang ilong, walang tigil ang pagduwal niya dahil sa baho. Kung hindi mo alam, aakalain mong buntis siya. Pero pagkatapos niyang maghalongkat sa loob ng aparador, wala siyang nakitang kahit isang mamahaling gamit, pero bigla siyang may naramdamang mabalahibo at gumagalaw sa kanyang kamay. Biglang napatalon sa takot si Song Yun. Matalas ang mata ni Song Yila kaya nakita niya ang itim at mabalahibong gagamba na gumagapang sa kamay nito. Sumigaw siya, "Tita, may dambuhalang gagamba." Nang marinig ni Song Yun na gagamba yun, mabilis niyang iwinasiwas ang kamay para maalis ang mabalahibong gagamba. Natakot ang gagamba at kinagat ang daliri ni Song Yun. Mabilis itong gumapang sa katawan niya bago tumakas sa sahig. Yung pakiramdam ng balahibo nito, nakakabaliw talaga. Tagal-tagal ding nanatili si Song Yun sa kinatatayuan niya, nanginginig at nagsisigaw. Walang tigil siyang sumisigaw ng gagamba. "May gagamba, huwag kayong lalapit, natatakot ako." Hindi naman naglakas loob si Song Wan na lumapit, sumisilip lang siya sa loob mula sa malayo. Habang pinipigilan si Song Yila na papasok sana para makiusyoso, sinabihan niya itong wag nang dumagdag sa gulo. Natakot din si Song Yila sa kalunos-lunos na itsura ni Song Yun kaya napasigaw na rin siya. Takot din ako sa gagamba. Huwag kang lalapit." Matagal silang dalawang nagsisigawan bago tumigil. Hinihingal na sinabi ni Song Yila, "Tita, mukhang tumakbo na po yung gagamba." Ang mga binti ni Song Yun na parang binuhusan ng tingga ay sa wakas, gumalaw na ulit. Mabilis siyang tumakbo palabas ng kwarto ko na parang tumatakas at nanumpa na hinding-hindi na papasok ulit doon. Makikita sa CCTV footage na may malaking basang marka sa pagitan ng mga hita niya. Halatang naihi siya sa takot. Pagkaalis ni Song Yun sa kwarto ko, maingat siyang tumawag sa akin. "Narinig ko sa kaibigan mo na nagsimula ka na raw mag-alaga ng pets. Anong klaseng alaga? Makamandag ba o hindi?" Gusto niyang malaman kung ilan, at kung makamandag ba o hindi, pero sinadya kong hindi sabihin. Malamig ko lang siyang sinagot ng, "Pakialam mo ba? Huwag kang tatawag-tawag sa akin kung wala kang kailangan. Malas ka." Tapos binabaan ko na siya ng telepono. Kung makamandag ba o hindi, kung ilan sila, bahala siyang manghula. Nanggigil sa galit si Song Yun pero wala siyang magawa. Sa huli, dahil sa sobrang takot, gumastos siya ng 2,000 piso para magpaturok ng anti-venom sa ospital. Saka lang siya nakampante, pero dahil hindi niya alam kung ilang gagamba ang inaalagaan ko sa bahay. Ngayon, sa bawat lugar na puntahan niya, kailangan niya munang tingnan kung may dambuhalang itim na gagamba sa paligid. Praning na siya sa takot at lagi nang naghihinala sa lahat ng bagay. Kahit anong pilit ng ate niya sa kanya, ayaw na talaga niyang pumasok sa kwarto ko para maghanap ng mahalagang gamit. Sa takot na baka nag-aabang pa rin sa loob ang gagamba, para kagatin ulit siya, inutusan niya si Song Wan na pumasok, pero syempre, ayaw din ni Song Wan. "Ayoko nga," natawa sa inis si Song Yun.
Kung ayaw mo, bakit ako ang papapasukin mo? Buhay ko rin to, no? Doon na lang napahiyang tumigil si Songwan. Dahil takot silang makita ng mga kapitbahay sa umaga, hindi sila nang ahas lumabas ng bilya. At dahil hindi naman makain ang mga gamit sa bodega, hindi ba't may mga isda pa sa fish pond sa harap ng bahay? Nang madaanan yun ni Songwan kahapon, kitang-kita niya na maraming isda sa ilalim ng mga lumot at malalaki pa. Kaya nagmungkahi si Songwan na manghuli sila ng isda. Agad na pumayag si Songyun. Sige, bisperas naman ng bagong taon ngayon. Isda ang kakainin natin sa tanghalian, tapos mamayang gabi, tatakas tayo para kumain sa labas. Pero hindi nagtagal, nag-away na naman sila kung sino ang papasok sa pond para manghuli ng isda. Dahil si Songyun ay knuckle mo dati ng alligator snapang turtle, at nakagat pa ng gagamba. Puno ng sugat ang mga kamay niya kaya ayaw niyang pumasok sa tubig para manghuli. Isa pa, medyo malapad din ang pond at wala silang gamit na panghuli ng isda. Si Songwan naman, ayaw niya dahil sa mabaho at malansang tubig sa pond. Baka madumihan ang bago niyang bestida kaya todo tangi siyang pumasok sa tubig. Sa isang tabi, si Song Yila na abala sa pagbubunot ng mga halaman ko. Ay narinig sila at kusang nagpresinta. Gusto kong manghuli ng isda. Ako na, sabi niya, hindi niya ininda ang naghihilom na sugat sa likod ng kamay niya. At tumalon sa loob ng pond. Hindi basta-basta umaatake ang mga piranha sa mga hayop na mas malaki sa kanila, maliban na lang kung ang hayop na ito ay sugatan at nagdurugo. Sobrang sensitibo ng mga piranha sa amoy ng dugo. Kaya nang maamoy nila ang dugo mula kay Song Yila, diretso silang lahat na dumumog sa kanya at walang tigil na pinagkakagat ang sugat niya. Dahil sa matinding sakit at bigla ang pagkagat sa kanya, natakot si Song Yila at nadulas at tuluyang nahulog sa tubig. Saklolo, ang sakit, kumakain ng tao tong mga isda. Napasigaw sa takot si Song Yila nang makita niyang patuloy na kinakagat ang kanyang sugat. Dahil dito, wala nang pakialam si Songwan sa kanyang palda. Sinubukan niya itong hilahin paakyat ng mabilis, pero sa kasamaang palad, sobrang taba ni Song Yila. Hindi niya ito kayang buhatin gamit ang isang kamay lang. Songyun, bumaba ka rito. Tulungan mo kong hilahin si Yila. Nagmamakaawang pakiusap ni Songwan kay Songyun. Natatakot ako sa isdang kumakain ng tao. Biglang naduwag si Songyun at napaupo na lang sa sahig sa sobrang takot. Sa huli, ginamit ni Songwan ang buong lakas niya. Nang may hila niya si Song Yila mula sa pool. Ang sugatang kamay ni Song Yila ay lasog-lasog na at duguan, at bahagya ng naaaninag ang buto. Kawawa naman ang anak ko. Dadalhin na kita sa ospital. Sabi ni Songwan nang makita ang kalagayan ng anak. Sobrang awa ang naramdaman niya kaya agad niyang sinubukang tawagan ang ambulansya. Huwag, hindi pwedeng pumunta rito ang ambulansya. Kung hindi, mabubuko na pumasok tayo ng walang problem. Gusto mo pa ba yung career mo bilang influencer? Mabilis siyang pinigilan ni Songyun dahil natatakot siyang baka makulong. Pero ang kamay ni Yila kung hindi agad madadala sa ospital. Baka hindi na niya magamit. Pagkasabi niyan, nakaisip ng paraan si Songwan. Hinayla niya ang namumot lang si Song Yila at mabilis silang lumabas. Ang plano niya ay pumunta sa labas, medyo malayo sa subdivision. At doon na tumawag ng taxi papuntang ospital. Sa ganitong paraan, walang makakaalam na pumasok sila ng walang problem. Pero hindi pa man nakakalayo si Songwan habang hila-hila si Song Yila. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Songyun. Umiiyak si Songyun na nagsabing, "Ate, may masamang nangyari. Pumasok si Early sa study. Nilingkisan ng isang malaking sawa. Sinasakal siya at hindi na makahinga, mamamatay na siya. Natatakot ako, hindi ako makalapit." Nang marinig yun, nanlambot ang katawan ni Songwan at hinimitay. Si Songyun naman ay hindi na alam ang gagawin. Sa huli, ang ginawa na lang niya ay tumawag ng pulis at ambulansya. Sa mga sandaling iyon, wala na ang kayabangan niya noong pumasok sila sa bahay ko. Nang matanggap ko ang tawag mula sa pulis na may nakapasok sa bahay ko. Nag-iihaw ako sa bakuran. Sinabi ng pulis na pagdating nila doon, kailangang putulin ang kamay ni Song Yila dahil sa tindi ng pinsala. Kasalukuyan na siyang inooperahan. Samantala, si Song Early ay nailigtas na ng mga pulis mula sa sawa. Sobra siyang natakot kung ano-ano na ang sinasabi at pagkatapos ay nagsimulang lagnatin ng mataas. Maswerte pa si Songwan at hinimatay lang. Pero si Songyun, hindi sinwerte. Dahil sa sunod-sunod na takot, tuluyan na siyang nabaliw. Ngayon, wala nang saysay ang mga sinasabi niya at palagi na lang isinisigaw ang gagamba at malaking sawa. Halatang wala na siya sa katinoan. Pagkagising ni Songwan, naghinala siyang alam kong papasok sila. At sinadya kong maglagay ng patibong para saktan sila. Hinihiling niyang bayaran ko ang lahat ng kanilang danyos. Hiningi ng pulisya ang kooperasyon ko sa investigasyon. Ipinadala ko na lang sa kanila ang CCTV footage ng bahay ko mula sa mga nakaraang araw. Malinaw na kung sino ang tama at mali. Matapos panoorin ng mga pulis ang video, hindi na nila ako kinailangang pumunta para tumulong sa investigasyon. Malinaw na sa pangyayaring ito, wala akong anumang responsibilidad. Nag-aalaga lang naman ako sa sarili kong bahay ng ilang mababangis na alaga na hindi makamandag pero medyo delikado. Kung hindi lang dahil sa kanila, na binaliwala ang babala sa pinto ko at nagpumilit pumasok, hindi sana ito nangyari. Ngayon, hindi lang ako hindi magbabayad. Sila pa ang pagbabayaran ko sa mga nasira nilang gamit sa bahay ko. Pagkatapos, kumuha ako ng sarili kong abogado. Lahat ng pakikipag-usap kay Songwan ay ipinaubaya ko na sa abogado. 20,000 yuan. Dapat ang mga profesional ang gumagawa ng trabahong profesional. Kinabukasan, sinabi ng abogado ko na ilang beses daw sinabi ni Songwan na ay demanda niya ako hanggang sa mabankrupt ako. Pero sabi rin ng abogado, sa ganitong sitwasyon, sila ang unang nagkamali. At bilang may-ari ng bahay, nagampanan mo na ang responsibilidad mong magbigay ng babala. Malaki ang posibilidad na idedeklara kang inosente ng hukom. O kaya naman ay pagbayarin ka lang ng kaunting danyos para sa kanila, para na ring tulong. Nawala ang takot ko pagkatapos yun marinig. Sa pagkakataong ito, sapat ang mga ebidensyang inihanda ko. Kahit anong kaso ang isampan nila, lalabanan ko. Pinapasabi ko sa abogado ko kay Songwan. Na-idmanda niya ako kung gusto niya. Pagkatapos, inunahan ko na siya. Binler ko ang mga mukha sa CCTV footage at ipinost ko agad sa internet bago pa man siya makakilos. Kaya nawala ang pagkakataon ni Songwan na magpaawa para makakuha ng simpatsya.
Kahit na binler ko ang mga mukha sa video. Pero dahil isa siyang minor influencer, at dahil sa kanyang kaakit-akit na tindig sa video. May ilang netizens na nakilala ang Villa ko. Nalaman nilang kasama si Song Wan sa video, kaya naman maraming netizens ang. Diba sabi niya super yaman siya? Isang anak mayaman, tapos nanluloob lang pala ng bahay ng iba. May totoo pa ba sa panahon ngayon? Parehas lang yang magkapatid na yan, mga mukhang pera. Buti nga sa kanila, tapos may gana pa silang humingi ng danyo sa may-ari ng bahay. Ang kapal naman ng mukha niyang sabihin yan. Ginulo na nga nila yung bahay, buti na lang may mababangis na alaga yung may-ari. Kung hindi, baka kung ano nang nangyari sa magandang bahay na yun. Dahil dito, kinamuhian ng lahat si Song Wan. Pero hindi pa yan sapat. Kinuha ko yung video kung saan nalaman ng ex-husband ni Song Wan na hindi sa kanya ang mga anak niya. At habang mainit pa ang issue, pinost ko rin. Ngayon, hindi ko na kailangang mag-abala pang hanapin ang ex-husband ni Song Wan. Ang gabi ring iyon, nagmaneho siya papunta sa kwarto sa ospital kung saan nakakonfine sina Song Yila at Song Early. Mas mabilis kumalat ang issue online kaysa sa inaasahan ko. Yung CCTV footage kung saan inamin ni Song Wan na hindi niya tunay na anak ang kambal. Pagkatapos kong i-post, isang gabi lang ang lumipas, umabot na agad sa mahigit 1 milyon ng views. Puno ang comment section ng mga netizen na gustong-gusto lang makisawsaw sa gulo. May mga nakahukay pa nga sa pagkatao ng ex-husband ni Song Wan. Si Jolin pala ay may-ari ng isang construction materials company at hindi biro ang yaman. Kilala siyang napakama-pride. Noon, palaging pinopost ni Jolin sa kanyang social media. Ang kambal niyang anak, palaging sinasabing kung ano ang puno, siya ang bunga. Ngayon, lahat ng yon ay naging isang malaking katatawanan. Pinatay ko ang cellphone ko. Nag-ayos ako ng kaunti, ngayong nagsimula na ang palabas, bilang direktor, paano naman akong mawawala sa eksena? Sadyang nagsuot ako ng itim na trench coat para magmukhang hindi dapat galitin. Nagmaneho ako papuntang City Hospital. Hindi pa man ako nakakarating sa pinto ng orthopedic ward, rinig na rinig ko na ang nakakabinging pag-iyak at pagsigaw ni Song Wan. Kasabay noon ang malalakas na kalabog ng mga bagay na binabasag. Jolin, pakinggan mo muna ako. Gawa-gawa lang yung video. Si Wang Hao, yung walang hiyang yun, ginawa niya yun para gantihan ako. Peke yung video, sinadya niyang gawin yun. Puno na ang hallway ng mga pasyente at pamilya na nakikiusyoso. Pinagpapawisan na sa pag-aalala ang head nurse. Pero hindi siya makasingit, sumiksik ako sa mga tao at humanap ng magandang pwesto para manood. Sa loob ng kwarto, nagkalat ang mga gamit. Si Jolin, na dati laging mukhang masaya at matagumpay sa mga post ni Song Wan. Ngayon ay namumula ang mukha, litaw na litaw ang mga ugat sa leeg, at hawak-hawak ang isang IV stand. Para siyang papatay ng tao. Samantalang si Song Wan, nakaluhod sa sahig at gusot-gusot ang buhok. Niyayakap niya ng mahigpit ang mga binti ni Jolin at ayaw bumitaw. Ang mukha niyang dati pinagmamalaki sa alaga, ngayon ay manas na parang siopaw. Halatang kagagaling lang sa bagbog. Sa kama, si Song Yila na kapuputol lang ng paa ay mahimbing pa rin natutulog. Sa kabilang kama, si Song Early ay iyak ng iyak sa takot, nanginginig habang nagtatago sa ilalim ng kumot. Tungkol naman sa ex-girlfriend ko, si Song Yun, nakasiksik ngayon sa isang sulok, tulala ang mga mata at nakatitig sa kisame. Paulit-ulit niyang binubulong ang salitang gagamba. May malaking gagamba, napatawa sa galit si Jolin. Sinipa niya si Song Wan palayo. Video, kayang gawin. Pati ba naman DNA test, kaya ring pekine. Mula sa kanyang briefcase, inihagis niya ang isang tumpok ng mga report. Tumama ang mga ito sa mukha ni Song Wan. Nagliparan sa hangin ang mga puting papel at dahan-daang bumagsak sa sahig. Kagabi, pagkakita ko sa video, agad akong naghanap ng paraan para magpa-DNA test. Ginamit ko ang buhok at toothbrush na iniwan mo noon sa bahay. Heto ang resulta, tignan mo mismo. Ang dalawang bastardong yan, wala tayong kahit kititing na kaugnayan. Napakalakas ng boses ni Jolin, rinig na rinig sa buong palapag. 8 taon akong nag-alaga ng anak ng iba. 20,000 kada buwan ang sustento, tapos binilhan ko pa kayo ng bahay at kotse. Ang galing mo, Song Wan, ano? Ginawa mo kong tanga. Tinitigan ni Song Wan ang paternity test report na nasa sahig. Bigla siyang nanghina at napalumpasay sa sahig. Wala na siyang lakas para magdahilan pa. Nanginginig niyang sinubukang hawakan ng leylayan ng pantalon ni Jolin. Mahal, isipin mo naman ang pinagsamahan natin. Kahit hindi mo anak ang mga bata, mayroon naman tayong pinagsamahan, di ba? Ngayon si Dali, kailangan niya ng pera para sa gamutan. Hindi mo kami pwedeng pabayaan. Puta, anong pinagsamahan? Nandidiring umatras si Jolin. Para siyang nakahawak ng kung anong maruming bagay. 3 lang ang sadya ko rito ngayon. Itinaas niya ang 3 daliri, at nakakatakot ang tingin niya. Una, yung bahay na nakapangalan sa inyo. Ako ang nag-down payment, ako rin ang nagbabayad ng loan. Kinausap ko na ang abogado para i-freeze ang ari-arian. Umalis na kayo dyan ngayon din. Pangalawa, lahat ng sustentong ibinigay ko sa loob ng 8 taon, kasama na yung 5 milyon. Na ibinigay ko sa'yo para sa hiwalayan natin. Inidemanda kita para mabawi ko lahat yan. Unjust enrichment yan, at panloloko. Hindi lang pera ang habol ko. Gusto kitang aipakulong. Pangatlo, malamig na tiningnan ni Jolin. Ang 2 bata sa kama, wala nang bakas ng pagmamahal sa mga mata niya, kundi matinding pandidiri. Simula ngayon, hindi na ako magbabayad ni isang cousin para sa gastusin sa ospital ng 2 bastardong yan. Galing na ako sa cashier kanina, at kinuha ko na ang deposit na 50,000. Nang marinig iyon, napasigaw sa desperasyon si Song Wan. Huwag, Jolin, hindi mo pwedeng gawin to. Ang mga susunod na gamutan ni Dali ay aabot pa sa mahigit 100,000. Kapag kinuha mo ang pera, ititigil ng ospital ang gamot niya. Pinapatay mo kaming mag-ina sa ginagawa mo. Pinapatay kayo. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa labi ni Jolin. Inayos niya ang medyo gusot niyang suit. At ano namang pakialam ko roon? Hanapin niyo yung basagulero nilang ama. Pagkasabi niyon, tumalikod na si Jolin para umalis. Parang nababaliw na sumugod si Song Wan para pigilan siya, pero basta na lang siyang tinulak ng bodyguard ni Jolin. Malakas siyang tumama sa bedside table. Agad na nagdugo ang kanyang noo. At sa sandaling iyon, ako, na kanina pa nakatayo sa pinto at nanunood sa eksena, ay dahan-daang pumalakpak.
Magaling, talagang napakagaling. Dahil sa biglaang palakpak, naging tahimik ang kwarto ng sandali. Lahat sila ay napalingon. Hawak ni Songwan ang kanyang noo, habang dumadaloy ang dugo sa kanyang pisngi, na nagpamukha sa kanya na parang isang demonyo. Sa sandaling makita niya ako, ang puot sa kanyang mga mata ay halos nagkaroon ng anyo. Sumambulat ito, Wang Hao, sigaw niya at sinubukang damamba sa akin. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nasira ang pamilya ko. Papatayin kita, bago pa man siya makarating sa harapan ko, bahagya lang akong umiwas sa gilid. At saka ko siya pinatid hanggang sa bumagsak sa sahig. Pwede kang kumain ng kahit ano, pero hindi ka pwedeng magsalita ng kung ano-ano. Tiningnan ko siya mula sa itaas ng may kalmadong boses. Ikaw mismo ang may questionableng buhay. Niloko mo ang ex-husband mo. Ikaw rin ang naging sakim, dinala mo pa ang buong pamilya mo para ilegal na pasukin ang bahay ko. Paanong ako ang sisisihin mo? Nang makita ko ni Jolene, bahagyang lamambat ang tingin niya. May kasama pang ang bahid ng komplikadong pasasalamat. Tutal, kung hindi dahil sa video ko, habang buhay sana siyang magiging isang gago. Salamat, pare. Pagdaan ni Jolene sa tabi ko, tinapak niya ang balikat ko. Kahit hindi ka rin naman mabuting tao, pero sa pagkakataong ito, utang na loob ko na sayo. Ngumiti ako, sobra ka naman, Mr. Joe. Pinoprotektahan ko lang naman ang mga legal na karapatan ko. Suminghal ng malamig si Jolene. Umalis siyang kasama ang mga tauhan niya nang hindi man lang lumingon. Sa pag-alis ng sponsor niya, gumuho na rin ang huling pag-asa ni Songwan. Napasubsob siya sa sahig, desperadong pinaghahampas ito habang humahagulgol. Si Song Early sa kama ay halos himatayin na sa kaiiyak, habang si Song Yun sa sulok ay patuloy na kumakalmat sa hangin, na para bang mayroong di mabilang nagagambang hindi nakikita roon. Ang mga usisero sa paligid ay nagbubulungan, iyan yung gold digger, di ba? Buti nga sa kanya, kahit pala mga anak niya ay hindi tunay. Grabe, ang sama ng ugali. Sabi nung lalaki kanina, ay demanda pa raw niya para bawiin yung sustento. Ngayon, hindi lang sila walang pera, kundi baon pa sa utang. Hindi ako umalis kaagad. Sa halip, nilapitan ko si Songwan. Yumuko ako, huwag ka nang umiyak, magtipid ka ng lakas. Mabait kong paalala sa kanya, umatras na si Mr. Joe sa investment. At wala ako rito para mag-charity. Ang lahat ng pinsalang ginawa niyo sa bahay ko, pinakwenta ko na sa abogado ko. Kumuha ako ng mahabang listahan mula sa aking bulsa, at iwinagayway ito sa harap niya. Ito ang listahan, ang mga ininom niyong alak, mga kinain niyong pagkain, ang binasag niyong anti-gunk florera, at ang dinumihan niyong carpet. At yung mga sinira ninyong action figures, X02. Biglang napaangat ng ulo si Songwan, halos lumuwa ang mga mata. 3,600,000. Nabaliw ka na ba sa pera? Ilang pirasong basurang plastic lang yun, ganun na kamahal. Basurang plastic, malamig akong napangisi, lahat yan ay out of print na JK at mga limited edition na modelo. Naghanap na ako ng profesional na ahensya para tasahin ang danyos. Kikilalanin yan ng korte, at dahil alam kong wala kayong kakayahang magbayad, sadyang pinabagal ko ang aking pagsasalita, at lumapit para buwang ulong sa kanyang tainga. Gamit ang boses na tanging kaming dalawa lang ang makakarinig. Nabalitaan ko na yung dati mong nobyo na gangster, yun bang tunay na ama ng dalawang batang to? Kalalabas lang daw ng kulungan. Sa tingin mo, kung malaman niyang may dalawa siyang anak na ganito kalaki, isang mayamang ex-girlfriend, ano kaya ang gagawin niya? Agad na nanlaki at nanginig ang mga mata ni Songwan. Nanginginig ang buong katawan niya na parang dahon. Siyempre, kilala niya kung sino ang lalaking iyon. Iyon ang kanyang bangungot, isang taong walang-wala sa katinoan. Isang lintang kapag damaykit ay hindi mo na matatanggal. Noon, hirap na hirap siyang takasan ang lalaking iyon. Bago niya nahanap si Jolene para samalo sa responsibilidad. Anong binabalak mo? Puno ng takot ang boses ni Songwan, mas matindi pa kaysa noong kaharap niya si Jolene kanina. Wala naman. Tumayo ako at pinagpaygan ng alikabok na wala naman sa aking damit. Naisip ko lang, bilang isang pamilya, ang pinaka-importante ay ang maging buo at sama-sama. Dahil ayaw na ni Mr. Joe sa dalawang batang to, dapat may ibang gumanap sa responsibilidad ng isang ama. Ama ba, Wang Hao? Hindi ka tao, isa kang demonyo. Pasigaw na humiyaw si Songwan. Hindi ko pinansin ang mga mura sa likuran ko. Tumalikod ako at lumabas sa silid na puno ng amoy ng disinfectant. At desperasyon, paglabas ko ng ospital, medyo nakakasilaw ang sikat ng araw. 7, 5. Huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ng isang numero. Ito yung numerong nakuha ko sa private investigator. Si Zhao Qiang ba ito? Ginawa kong masigla ang tono ko. Narinig ko naghahanap ka raw ng paraan para yumaman. May malaki akong balita para sa'yo. Tungkol sa dati mong karelasyon, si Songwan. Hindi ka lang magkakaroon ng 2 malalaking anak ng libre. Makakakuha ka pa ng malaking pera. May narinig akong magaspang at sakim na boses sa kabilang linya, kasabay ng ingay ng nagmamajong. Totoo ba yan? Sino ka ba, pre? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, si Songwan ay nasa City Hospital, Orthopedics, Ward 3. Kung magpapahuli ka, baka maunahan ka pa ng iba sa pera. Pagkababa ng tawag, tinignan ko ang kumikislap na traffic light sa di kalayuan, at isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Songwan, Songyun, akala nyo ba tapos na ang lahat? Hindi, simula pa lang to, dahil mahilig kayong makinabang sa pinaghirapan ng iba at gawing tanga ang mga tao. Bibigyan ko kayo ng isang malaking regalo. Ang mabangis na aso ay nakawala na. Handa na ba kayong salubungin ng inyong kamag-anak? Hindi ako nagmadaling umalis. Sa halip, umupo ako sa waiting area ng ospital at bumili ng isang tasang mainit na kape. Dahan-dahan ko itong ininom. Pagkalipas ng halos 20 minuto, nagkaroon ng kaguluhan sa may pasukan. Isang lalaking nakasuot ng debulaklak na polo, masikip na maong, at may mukhang siga. Isang lalaking may tattoo na dragon sa balikat ang pumasok habang nagmumura. Sa likod niya ay may 2 pang alalay na kulay dilaw ang buhok. Kung maglakad ay parang lasing, at halatang halata ng mga siga sa kanto. Si Zhao Qiang nga, ibinaba ko ang sinukat ng sombrero ko, pinapanood ng 3 asong ulol na ito habang kampanteng naglalakad papunta sa elevator.
Kanina sa telepono, sinabi ko na sa kanya ang floor at room number. Kinuha ko ang cellphone ko at kumonekta sa listening device na nasa pinto ng kwarto ni Songwan. Maya-maya, may narinig akong isang magandang tunog mula sa earpiece. Blag, base sa tunog, mukhang sinipa pabukas ang pinto ng kwarto. Sino si Songwan? Lumabas ka. Umalingaw-ngaw ang parang siranggang na boses ni Zhao Qiang. Sinundan iyon ng nakakakilabot na sigaw ni Songwan. Zhao Qiang, anong ginagawa mo rito? Sinong nagpapasok sa'yo? Tigilan mo na yang kalokohan mo. Halatang walang pasensya si Zhao Qiang. Nabalitaan kong binigyan mo raw ako ng 2 supling. Nakakuha ka pa raw ng 5 milyong piso mula sa mayaman mong dating asawa. Nasaan ang pera? Ilabas mo. Wala akong pera. Babawiin na ang pera. Umalis ka na. Bilis, umalis ka na. Walang pera. Isang malutong na sampal ang narinig ko mula sa earphones. Sa lakas ng tunog, parang pati pisngi ko ay namanhid. Kalalabas ko lang ng kulungan, malas na malas pa ko. Tapos sasabihin mong wala kang pera. Mukhang mabigat yang gintong kwintas sa leeg mo. Habarin mo yan. Biglang nagkagulo sa loob ng silid. Nagkahalo-halo ang iyak ni Songwan, ang sigaw ni Song Early, at ang tunog ng mga gamit na hinahalungkat. Ito na lang ang natitira kong mahalagang gamit. Hindi mo pwedeng kunin to. Kailangan pang operahan ni Dali. Anong operasyon? Putanjay na. Sigaw ni Zhao Qiang. Nakikita kong walang kamay yang batang yan. Kahit palakihin mo yan, magiging pabigat lang. Mas mabuti pang itapon na lang para hindi nasakit sa ulo. Itong mas bata naman, mukhang pwede na. Pwede kong isama sa pamamalimos, baka kumita pa. Nang marinig ko yun, hindi ko mapigil ang mapang-isi. Ito pala yung tunay na pag-ibig ni Songwan noon. Ang lalaking ipinaglaban niyang maipanganak ang mga anak niya. Sa paningin niya, si Jolin ang tanga, at si Zhao Qiang ang tunay na lalaki. Ayan na, dumating na ang tunay na lalaki para turuan siya ng leksyon. Huwag mong galawin ang mga anak ko. Zhao Qiang, hayop ka. Tumabi ka dyan. Muli, narinig ang sunod-sunod na suntok at sipa, kasabay ng ungol sa sakit ni Songwan. Sa mga oras na yun, si Song Yun na laging parang wala sa sarili, ay tila natakot sa bagsik ni Zhao Qiang. O baka dahil sa isang likas na reaksyon sa matinding stress. Bigla siyang sumigaw, may gagamba. Malaking itim na gagamba. Kakagatan ka niya, kakagatan ka niya. Dinampot niya ang thermos sa mesa. Ibinato kay Zhao Qiang. Kalabog, sumablay ang thermos pero tumalsik ang mainit na tubig kay Zhao Qiang. Putanjay na, sino tong baliw na babaeng to? Sigaw ni Zhao Qiang sa galit. Ang lakas ng loob mong buhusan ako. Mga tol, bugbugin yan. Bugbugin nyo hanggang sa sumuko. Sa sandaling iyon, ang silid sa ospital ay naging isang tunay na impyerno. Sina Songwan at Songyun, ang magkapatid na dating kay taas ng tingin sa sarili at mayabang sa harap ko. Ngayoy pinaliligiran ng 3 basagulero, walang kalaban-laban. Mabilis namang dumating ang mga nurse at gwardya. Pero sa harap ng isang katulad ni Zhao Qiang na kalalabas lang sa kulungan, walang nangahas na lumaban. Nakatayo lang sila sa pinto at sumisigaw na tumawag ng pulis. Hindi man lang natakot si Zhao Qiang. Sige, tumawag kayo. Binubugbog ko ang sarili kong asawa at anak. Away pamilya to. Anong magagawa sa akin ng pulis pagdating nila? Totoo naman, sa maraming pagkakataon, sakit din ang ulo ng mga pulis ang ganitong gulo. Ang pinakamalala na ay ilang araw sa kulungan. At para sa isang tulad ni Zhao Qiang, ang kulungan ay parang libreng hotel lang. Habang pinapakinggan ko ang humihinang pagmamakaawa sa earphones, alam kong tama na ang tiyempo. Itong away aso na palabas na ito. Hindi lang sinira ang katinoan ni Songwan, kundi tuluyan ding winasak ang huling kititing na dignidad nila para mabuhay sa lungsod na ito. Tinanggal ko ang earphones, basta na lang itinapon sa basurahan, tumayo, at lumabas ng ospital. Sa coffee shop sa tapat ng ospital, isang lalaking nakasuot and tie, na nakasuot ng salaming may gintong frame ang nakaupo sa tabi ng bintana, eleganteng binabasa ang mga dokumento. Ang pangalan niya ay Lee Senador, isa siyang sikat na criminal lawyer, at ang pinakamagaling na abogadong kinuha ko sa mataas na halaga. Ang motto niya ay, basta tama ang bayad. Kahit ang listahan ni kamatayan, kaya kung hanapan ng butas. Attorney Lee, pasensya na at naghintay ka. Umupo ako sa tapat niya. Itinulak ni Lee Senador ang kanyang salamin, at ngumiti ng propesyonal. Mr. Wang, nakita ko na po lahat ng materyales na ipinadala ninyo. Perpekto, hindi lang ito isang civil case. Siguradong sigurado tayong magiging criminal case ito. Inilapag niya ang ilang dokumento sa harap ko. Krimen ng illegal trespass na dwelling. Nakita sa CCTV na sinira nila ang lock para makapasok. At pinalitan pa nila ang door lock. Matagal din silang nanirahan doon, kaya halata ang masamang intensyon. Pangalawa, pagnanakaw. Lihin nilang ibinenta ang mga luxury items ninyo, ininom ang mamahaling alak, at kinain ng mga dekalidad na pagkain. Napakalaki ng halagang sangkot. Base sa inyong listahan ng danyos, ang halaga nito ay maituturing ng napakalaki. Ang panimulang sentensya ay 10 taon. Pangatlo, para sa sinasadyang pagsira ng ari-arian, napakamahal ng halaga ng mga action figure at anti-gang florera na yan. At may mga bakas talaga ng sadyang pagsira. Dahan-daang tinapat ni Lee Senador ang kanyang mga daliri sa mesa, na may ritmikong tunog, para bang kampana ng kamatayan para sa magkapatid na song. Isa pa, tungkol naman doon sa nasaktang bata, nagpaskil kayo ng babala sa gate, at nagpakabit din kayo ng CCTV, kaya nagawa ninyo ang obligasyon ninyong magbigay babala. Sila, bilang mga trespasser, na nasaktan sa loob ng bahay nyo dahil sa sarili nilang kagagawan, wala kayong anumang pananagutan. Sa katunayan, pwede natin silang kasuhan pabalik dahil sa kapabayaan sa pagbabantay, na naging sanhi ng pagkatakot ng alaga nyo at pagkasira ng ecosystem sa inyong fish pond. Gaman ng pakiramdam ko habang nakikinig. Ito ang tunay na profesional. Yung sinasabi nilang hindi lang pagpatay, kundi pagdurog din sa kaluluwa. Ito yun. Idinagdag ko, yung lalaking nagngangalang Zhao Qiang kanina. Siya ang tunay na ama ng 2 bata. Kanina sa kwarto ng ospital, inagaw niya ang mga huling alahas ni Songwan. Binugbog pa niya sila. Sa tingin ko, magagamit din natin to. Nagningning ang mga mata ni Lee Senador, may kumislap na parang ginto sa likod ng kanyang salamin. Oh, mas naging interesante yan. Kung mapapatunayan nating kasabwat din si Zhao Qiang, o suspect sa pagnanakaw.
Mas lalaki pa ang apoy na to. Dumukot siya ng isang makapal na demanda mula sa kanyang briefcase. Pahiram ng ballpen. Mr. Wang, kailangan ko lang po ang pirma nyo. At itong demanda ay agad na ipapadala sa korte at sa pulisya. Mag-a-apply ako ng asset preservation para i-freeze lahat ng account na nakapangalan sa kanila. At pagbabawalan silang umalis ng bansa. At dahil sa napakalaking halagang sangkot, mabilis na gagawa ng hakbang ang mga pulis para arestuhin sila. Sa madaling salita, mula sa kwarto ng ospital, lilipat na sila sa selda ng kulungan. Kinuha ko ang ballpen, tinignan ang matulis na dulo nito, at walang pag-aalinlangang pinirmahan ang pangalan ko. Kayo na po ang bahala, Attorney Lee. Tumayo ako at kinamayan si Lee Senador. Hindi problema sa akin ang pera. Hindi issue ang bayad sa kaso. Isa lang ang hiling ko. Nanlamig ang tingin ko. Gusto kong mabulok sila sa kulungan. Gusto kong malaman nila na may mga pintong hindi dapat pinapasok at may mga taong hindi dapat binabangga. Ngumiti si Lee Senador at tumango. Isang ngiting malupit pero puno ng kumpiyansa. Masusunod, sa larangang ito, isa akong profesional na mangangaso. Paglabas ko ng coffee shop, saktong may nakita akong ilang sasakyan ng pulis na kumikislap ang mga ilaw. Nakahinto sa tapat ng ospital. Alam kong ang mga pulis na dumating ay hindi para tulungan si Songwan, kundi para pusasan sila, habang mas nagwawala si Zhao Qiang doon sa taas. Mas lalong magiging kahabag-habag ang sitwasyon ni Songwan. At kapag chinek ng pulis ang mga ID nila at matuklasang sangkot ang magkapatid na Song sa isang malaking kaso ng pagnanakaw. Hindi ko mapigil ang matawa sa eksenang iyon. Songwan, kapag akala mo may nakita ka ng kakapitan, pero malalaman mong isa pala itong lubid na pambigti, ano kaya ang magiging itsura mo? Biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Mensahe mula sa property management. Mr. Wang, maraming tao ang nagtipon sa harap ng villa nyo. Sabi po, pamilya sila ng batang nasaktan. May dala pa pong banner, humihingi raw ng hustisya. Naka-livestream pa sila, mukhang hindi pa sumusuko si Songwan. Gusto pa niyang gamitin ang opinyon ng publiko para sa huling pagpupumiglas. Ang hindi niya alam, sa mata ng mga netizen ngayon, hindi na siya yung kaawa-awang single mother, kundi isang malaking katatawanan. Hayaan nyo lang, sagot ko. Hayaan nyo silang magingay. Mas malaki ang gulo, mas maganda. Dahil ang susunod, ang demand letter mula kay Attorney Lee at ang arrest warrant mula sa pulis. Ang magiging pinakamagandang regalo para sa livestream nila. Habang nagmamaneho ako pabalik sa subdivision, sa di kalayuan, tanaw ko na ang tapat ng bahay namin na pinagkakaguluhan ng mga tao. Higit 10 maliliit na media outlet na gagawin ng lahat para sa views. May mga dala silang naglalakihang camera at may iilan ding mga influencer na nagla-live gamit ang kanilang mga cellphone. Sa gitna ng mga tao, may isang banner na puti na may itim na sulat, walang pusong mayaman. Nag-aalaga ng mababangis na hayop, na nakit ng tao, hindi patatawarin ng langit. Sa ilalim ng banner, si Songwan, na may makapal na benda sa ulo at mga pasang hindi pa nawawala sa mukha. Umahagulgol siya sa harap ng kamera. Mga kaibigan, kailangan niyo akong tulungan. Para makaganti sa kinyang si Wang Hao. Sinadya niyang mag-alaga ng mga isda at ahas na kumakain ng tao sa bahay niya. Ang anak ko, 8 taong gulang pa lang. Naputol ang kamay niya dahil sa kagat. Hanggang ngayon, comatose pa rin siya sa ospital. Pero kahit pambayad sa ospital, ayaw niyang ibigay. Umiiyak siya at nagmamakaawa, kasing galing ng isang premyadong aktres. Naging kami noon, inaamin ko, nagkamali ako. Pero hindi naman niya pwedeng gastuhin patayin ang buong pamilya ko. Pagpatay ito, lantarang pagpatay. Sa kabilang banda, hindi rin naman nakatunganga lang si Zhao Qiang. Malinaw na tinatrato niya rin ito na parang isang negosyo. Nakahubad siya, kitang-kita ang mga tato sa buong katawan, at may hawak na tubo habang walang tigil na pinapalo ang gate ng bahay ko. Gumagawa ng malakas na kalabog. Wang Hao, duwag ka, lumabas ka riyan, gago. Sumisigaw si Zhao Qiang sa harap ng kamera. Huwag mong isipin na porket mayaman ka, kung sino ka na. Kung hindi ka magbabayad ngayon ng 10 milyon, jijibin ko tong luma at sira mong bahay. Mabilis ang takbo ng mga komento sa livestream. Ang mga netizen na walang alam sa katotohanan ay galit na galit. Kawawa naman, inosente yung bata. Sobrang sama naman ng lalaking to. Nag-aalaga ng pirana, baliw, kailangan niyang magbayad, dapat makulong yan. Habang pinapanood ko ang kaguluhang ito, sa halip na magalit, natawa pa ako. Si Lee Senador na nasa passenger seat ay inayos ang kanyang salamin at sumilip sa labas. Mr. Wang, mukhang hinahanap talaga nila ang katapusan nila, illegal assembly, panggugulo, at extortion. Idagdag mo pa ang mga nauna nilang kasalanan. Kahit sino pa ang tumulong sa kanila ngayon, hindi na sila makakalusot. Kung ganun, huwag na nating paghintayin pa ang mga manunood. Binuksan ko ang pinto ng kotse at mabilis na bumaba. Sa likod ko, 4 na police car ang sumunod. Ang mga pula at asul na ilaw nito ay salit-salit na kumikislap, agad na pang-unit sa kadiliman ng gabi. Tumabi kayo, pulis to, sa isang malakas at may otoridad na sigaw. Ang dating maingay na mga tao ay biglang tumahimik. Nang makita nilang bumaba ang maraming pulis, ang mga influencer na may hawak na cellphone ay napaatras sa takot. Nakita ko ni Songwan at bahagyang nataranta, pero mabilis itong napalitan ng kasakiman. Akala niya, nandito ang mga pulis para arestuhin ako dahil sa pressure ng publiko. Mga sir, siya po, sigaw ni Songwan habang tinuturo ako. Siya po ang nanakit sa anak ko. Hulihin niyo na siya. Binitiwan naman ni Zhao Qiang ang tubo sa sahig. At naglakad palapit na parang siga. Oh, sa wakas naglakas loob ka nang magpakita. Hoy bata, kung matalino ka, ilabas mo na ang pera. Kundi, malamig ko siyang tiningnan. Hindi ako tumigil sa paglakad, diretsong pumunta ako sa harap ni Songwan. Kahit na maraming camera ang nakatutok sa mukha ko, hindi ako umiwas. Sa halip, humarap ako sa isa sa mga cellphone na nagla-live at ngumiti. Magandang gabi sa lahat ng netizens. Dahil nandito na rin lang tayong lahat, linawin na natin ang lahat sa harap ng buong internet. Tumagilid ako para magbigay daan. Si Lee Senador, dala ang kanyang briefcase, ay humakbang pasulong ng buong kumpiyansa. Ako ang abogado ni Mr. Wang Hao. Hindi malakas ang boses ni Lee Senador, pero bawat salita ay malinaw at puno ng di matatawarang profesionalismo. Naglabas siya ng isang dokumentong may pulang selyo at direktang ipinakita sa kamera.
Tungkol sa kaso ng iligal na pagpasok ni na MS Songwan, MS Songyun, at ng kanilang pamilya. Sa pag-aari ng kliyente ko, formal na pong sinampahan ng kaso ng mga pulis. Ito ang notice of case filing. Nagulat ang lahat, biglang natigil ang pag-iyak ni Songwan, at agad na namutla ang kanyang mukha. Sinungaling, girlfriend niya ako, paano naging illegal trespassing ang pag-uwi ko sa sarili kong bahay? Ex-girlfriend, malamig kong pinuto lang sasabihin niya, at ginawa niyo yan matapos kong tumanggi ng malinaw at palitan ang mga kandado ng pinto. Nag-upa ka ng locksmith para piliting buksan ang pinto para makapasok. Ang ginawa mong yan, malinaw na malinaw sa CCTV. Nagpatuloy si Lee Senador. Ayon sa Article 245 ng Criminal Code, ang illegal trespassing sa tirahan ng iba ay may parusang hanggang 2 taong pagkakakulong. Pero panimula pa lang yan. Inilabas niya ang pangalawang dokumento, isang mahabang listahan ng mga nasira. Ginang Songwan, habang illegal kayong naninirahan doon, inakaw at ipinagbenta ninyo ang mga mamahaling alak ng kliyente ko na nagkakahalaga ng 1,200,000 yuan. Sinadya ninyong sirain ang mga limited edition na figure at antiques na nagkakahalaga ng 3,600,000 yuan. Ang kabuuang halaga ng kaso ay 4,800,000 yuan. Ito ay itinuturing na napakalaking halaga at ayon sa batas, ang pinakamababang sentensya ay 10 taon. Ang mga nakakalulang numerong ito ay bumagsak na parang bomba. Naghari ang nakabibinging katahimikan sa lugar. Ang mga netizen na kanina lang ay minumura ako sa livestream ay biglang kumampi sa akin. Shit, 4,800,000. Hindi yan ex-girlfriend. Nagnanakaw na yan. Pilit na pumasok, tumira ng 20 araw, tapos yung may-ari pa ang pagbabayaran. Anong klaseng luika yan ng magnanakaw? Sinong nagsabing inosente yung bata kanina? Sinira ng pesteng bata na yan ang mga figure na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Buti nga sa kanila, nanginginig ang buong katawan ni Songwan. Hindi niya inasahan na maglalakas loob talaga akong tumawag ng pulis. At ganito pa kalinaw ang kalkulasyon. Natataranta siyang tumingin kay Zhao Qiang. Qiang de, anong gagawin natin? Nang marinig ni Zhao Qiang ang 4,800,000, nanlaki ang mga mata niya. Pero mangmang siya sa batas at isa ring desperado. Ang naisip niya ay hindi ang tumakas, kundi, ang yaman pala ng gagawng to. Utanjay na yang batas na yan. Biglang nagwala si Zhao Qiang, iwinasiwas ang hawak na tubong bakal at itinuro sa akin. Wala akong pakialam sa mga putang inang laruan na yan. Totoong nabali ang kamay ng anak ko. Kung hindi ka magbabayad ngayon, papatayin kita. Nagtangka siyang manakit sa harap mismo ng mga pulis. Huwag kang gumalaw. Ibaba mo yang tubo. Handa na ang mga pulis sa paligid. Sa sandaling kumilos si Zhao Qiang. 3 special police ang mabilis na damamba sa kanya. Gago, bitawan niyo ko. Pilit na nagpupumigla si Zhao Qiang, pero sa harap ng profesional na paraan ng paghuli. Walang binatbat ang kaalaman niya sa away kalye. Isang malutong na lagutok ang narinig, at ang braso niya ay napilipit sa kanyang likuran. Diretsong isinuot ang malamig na pusas. Lumapit ang hepe ng mga pulis at malamig na nagsalita, "Ikaw si Zhao Qiang, tama? May tawag kaming natanggap mula sa ospital kanina. Sospek ka sa pananakit at pagnanakaw. Ngayon, may dagdag pa, pananakit sa pulis gamit ang armas at pangingikil. Dalhin niyo na. Ako ang ama ng bata. Karapatan kong humingi ng bayad. Anong karapatan ninyong arestuhin ako?" Habang isinasakay sa police car, patuloy pa rin sa pagwawala at pagsigaw si Zhao Qiang. Pero ang boses niya ay mabilis na naputol ng pagsara ng pinto. Matapos asikasuhin si Zhao Qiang, lumingon ang pulis at lumapit kay Songwan na napaupo na sa sahig. "Songwan, sospek ka sa kasong illegal trespassing at pagnanakaw. Ayon sa batas, isa sa ilalim ka na namin sa criminal detention." Isinuot ang malamig na pusa sa pulsuhan ni Songwan. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang tapos na siya. Huwag. Huwag niyo akong arestuhin. Magulgol si Songwan. Tumingin siya sa akin, puno ng pagmamakaawa ang kanyang mga mata. Wang Hao, alam kong nagkamali ako. Hindi sana ako pumunta sa bahay mo. Nakikiusap ako sa'yo, kausapin mo ang mga pulis. Hindi pagkakaunawaan lang to, lahat to hindi pagkakaunawaan. Paano na si Dali at Early kapag nakulong ako? Habang tinitingnan ko ang itsura niya, wala akong naramdamang kahit anong awa. Hindi pagkakaunawaan, tinitigan ko siya sa mata. Kung pilit mong binuksan ang pinto ko, ininom ang alak ko, sinira ang mga pinaghirapan ko, at binalak mo pang angkinin ng bahay ko. Bakit hindi mo naisip na baka hindi pagkakaunawaan lang yun? At tungkol naman sa bata, lumapit ako sa kanya, sinabi ko ng mahina, huwag kang mag-alala, may mga welfare agency ang gobyerno. Mas mabuti pang mapunta sila sa ampunan kaysa manatili sa mga magulang na tulad ninyong sumisira sa pagkatao nila. Dalhin niyo na sila. Tumayo ako at iwinagayway ang kamay ko, na para bang nagtataboy lang ng langaw. Kinaladkad ng 2 babaeng pulis si Songwan papasok sa police car. Unti-unting hamina ang kanyang paghagulgol habang lumalayo, hanggang sa tuluyan itong naglaho sa dilim ng gabi. Humagibis paalis ang sasakyan ng pulis. Kasama nitong nawala ang lahat ng ingay. Sa labas ng villa, ang naiwan na lang ay ang kalat at ang mga usiserong tila hindi pa rin matauhan. Inayos ni Lee Senador ang kanyang salamin. Habang tinitingnan ng data sa cellphone niya, sinabi niya, "Mr. Wang, tuluyan ng bumaliktad ang opinyon ng publiko online. Naging perpekto po ang ginawa ninyo kanina. Ang #1 trending topic ngayon ay #Xbox counterattack at #pangongonsensya. Sinulyapan ko ang cellphone ko. Hindi pa tapos ang live stream, pero wala na akong ganang manood. Attorney Lee, ikaw na ang bahala sa lahat. Tiningnan ko ang villa pamilyar, pero parang bago na sa paningin ko. Kahit na binaboy nila, ang mahalaga, magiging malinis na ito ngayon. Hindi ako tatanggap ng anumang areglo o ng anumang sulat ng pagpapatawad. Gusto ko ang pinakamabigat na parusa." Bahagyang yumuko si Lee Senador. "Masusunod, sisiguraduhin kong pagsisisihan nila ang lahat sa kulungan at pagbabayaran habang buhay ang utang na 4,800,000. Umalikod ako at pumasok sa bakuran. Wala nang laman ng pool, at yung mga pirana na malaki ang naitulong. Ay kinuha na ng kaibigan ko. Pero habang tinitingnan ko ang pool na walang laman, para ko pa rin nakikita ang itsura ng matinding takot sa mukha ni Song Yila noong mahulog siya. Tapos na ba talaga ang lahat? Hindi, may isa pa akong regalo.
Para kay Songyun, na nagbabaliw-baliwan sa mental hospital. Ang sabi nila, sa tuwing ipipikit niya ang mga